nag-imbita tayo ng isang napakagaling na analyst sa kabilang panig. Parang anong panig ba yun? Exactly. Kung sa bana, talo niya ang mga nagsisitalinuhang mga DDS. Ito na ang ating resident AI analyst, walang iba kundi si Jean Pupu. Shukran, Ronald and Lovely. So tapos na ang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos? Question lang, bilib na bilib kayo? Nabilang niyo ba kung nakailang palakpak at standing ovation sa kanya? Ako hindi eh. Tinabad na akong magbilang. Ang dami naman din niya kasing piniling hindi banggitin. Asan ang anti-dynasty bill? Wala rin ba siyang plano sa ICC? Sona pero ang achievements, kayang-kayang gawin ng barangay captain. Puro ayuda. May space rocket program pa. What the hell is that? Rocket ka ng tatay mo na Bongbong 1, support. Ikaw pa, same version ka lang ng tatay mo. You can't even solve the problem with China. Tapos gusto mong pumunta ng space? Hay nako! Kaya ako, sa kontrasona ng Senate minority na lang ako nakinig. Agree na agree ako sa mga sinabi, lalo na ni Senador Alan Peter Cayetano. Kaya lang, parang ang bastos ng iba. Biruin mo, ilang senador lang ang umupo at nakinig sa kontrasona niya. Konting respect naman. Kung papakinggan niyo siya, ang dami naman talaga niyang magagandang punto. Gaya ng sinabi niyang, President of the Opposition si BBM. Bakit hindi ba? Binanggit niya rin ang issue ng selective justice. Totoo naman eh. Ipinakulong sina Senador Jinggoy at Senador Marcolita na kaka-birthday lang. Hindi na naawa. Si Senador Bato de la Rosa, tama naman na hindi makakuha ng hustisya kaya wala siya rito. Pero yung pinsan niyang pinangalanan ni Zaldico na isa sa mga otak ng flood control scandal, ayun, laging nasa golf club. Ito talaga si Jean Pupu kung ano-ano pinagsasabi. Correct. Oo, okay naman i-criticize Oo. yung SONA. Oo, nakulangan tayo din ako naman, eh. criticize naman natin. Cup half full, cup half empty, di ba? Pero, dapat may karapatan ka mag-criticize. Mahirap yung masyado kang ipokrita. Right? Or ipokrito? Hypocrite. Towa? Ipokrita. Oo. Na, di ba? Tapos, ang simula mo pa, corny ng mga jokes mo. Pati si Win Gatchalian, hindi natawa. No? Binibiro mo pa. Di ba? Tapos, ang sabi mo pa ay, sabihin niyo kung mali ako. Twice. Sabihin niyo kung mali ako. Mali ka talaga. Hindi mali ka. Mali ka talaga, di Mali ba? ka talaga. Oo. Pero in fairness sabi niya, hindi naman daw siya, hindi daw siya nakinig. So doon na lang daw siya nakinig sa minority kontra SONA. So Oo. paano niya na-criticize kung hindi siya nakinig? Correct. Ito talaga si Jean Pupu, pati tayo pinapaandaran eh, no? Oo, tapos sabi pa niya, kailangan respeto raw. Dapat daw dumalo. Ito bang idol niya, dumalo? Exactly. Di ba nagsuot pa ng itim? Oo. Di ba? Oo. Pero in fairness, may nakita akong isang Risa Ontiveros na Tinapos. tinapos. Hindi na pilitan Kahit silang lagi niyang puri. binabanatan yun, correct. di ba? Oo. Lagi yung Oo. naghihingalo. Kaya ito tuloy si Robin. Si Ruben. Napilitang purihin si Ah, Senador Risa. napilitan. Kaya, napaka-ipokrita eh. Alam mo, ang sasabihin pa nila, yung utang natin, 18 trillion na. Sila yung nagpalaki ng utang eh. Exactly. Nagsimula sila sa 5.8 trillion nung Oo. natapos si Pinoy. Yes. Nagtapos sila 13 At yung trillion. iniwan na utang na yon, Oo. nung 2016, that was like, how many presidents ba? Lahat. For the past Diba? 30 years, Oo. yung 5.8 trillion Oo. na iniwan na panahon ni Pinoy. Dahil si Pinoy ayaw mang utang. Dahil alam niya, babayaran niya ng future generations. At may naipamana pa sa susunod na 1 trillion yung administration. iniwan Yes. nasa savings. No? Pero sila, ginawang 13 trillion, yung 5.8. Wow. Parang yung mga flood control, nagsimula naman yung libo-libo na yan sa panahon nila, 14,000 flood control projects. Kaya medyo kapos pag sila yung bumabanat. Pag tayo bumanat, sakto lang. Pero pag sila bumabanat, ipokrita. No? Dahil nga, ginawa rin nila No?
sana napunta yung 51 billion sa Davao, puro baha pa rin doon. Wow. Di ba? Lagpas baba, Oo. lagpas tao ang baha doon. Talaga, sobrang taas yun kung lampas baba mo, tsaka ni Amy. Oo, ginawang pagsukat ng baba. Oo. Lagpas baba daw ang baha sa Davao. And Mhm. I really feel sorry for the residents, no? I don't see the DDS eh. Sabi ko nga sa post ko, I don't see the DDS. I just see the Davaoenos Mhm. suffering. Kasi, Ang medyo maganda ron, yung una tsaka yung huli. mhm. Yung first 3 minutes, ang sinabi niya ay ako ay presidente hindi ako presidente ng aking pamilya, hindi ako presidente ng aking mga kaibigan. Mhm. Presidente ako ng bansa, ng Pilipinas. Exactly. Kahit mabigat sa akin, nakasuhan ng aking kamag-anak. No? Mhm. Kaya Tapos yung panghuli Mhm. ay, diba sabi niya, tayo ay We do not yield. hindi Oh. tayo racist. Exactly. Hindi tayo ay nagre-respeto Mhm. sa iba. We are not liars. hindi tayo sinungaling, but we won't yield. Exactly. Hindi tayo masisiil. Mhm. No? Yun ang sabi niya. Hindi gaya ng defeatist mindset ng mga DDS. Correct. No? Sabi kasi ni Alan Peter sa kanyang kontrasona, binanatan niya yung stunting Mhm. ng mga bata. Mhm. No? Paano daw matututo yan Mhm. kung stunted sila dahil kulang sa pagkain? Mhm. Ang nakikita ko rin kasi, yung mga stunted na mga senador na kasama niya, stunted sa prinsipyo, Mhm. stunted sa paninindigan, Mhm. di ba? Stunted sa vision. Mhm. Yun ang talagang pinakamasamang stunting. Exactly. Diba? Mhm. Lalo na siya. No? Sobra siyang stunted. Kaya siya makakasuhan ngayon eh. No? Kulang na kulang. Stunted sa integrity. Exactly. Pero bilib talaga ako sa, speaking of stunted, bilib naman ako sa vice presidente natin. Napakalinis. Walang bahid ng kaalaman. Yan. Stunted sa Pax Sulaika. Pax Cynical. Ayun, nag-away-away na sila. Oo. Yung isang DDS inaway yung yung isa pang, yung nag-interview. Kasi Oo bakit nga. daw hindi briefing bago Oo. mag-interview, bakit daw nag-live-live. Hindi ka naman kailangang i-brief sa bagay na dapat alam mo bilang vice-presidente. Correct. Di ba? Mm-mm. Oo. Actually, yung nakilala ko ang tinawag na ugoy ng ng China eh. Kabisado yung Pax Sulaika eh. Tapos siya pa hindi niya kabisado, di ba? baka yun lang talaga alam mo. Pak na pak. Don't go there, anak.